Posible manong mamuo ang panibagong sama ng panahon sa darating na weekend. Ito ay kahit hindi pa nakalalabas ng bansa ang low pressure area na kasalukuyan nating nararamdaman. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras sa ulat panahon ni April Enerio. April? Salamat, Miss Cathy. Sa ating balita, actually, naging isang ganap na bagyo na itong sama ng panahong binabantayan natin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito ay tinatawag ngayon si Bagyong Jolina, ang ika-10 bagyo ngayong taon at ang ika-3 naman ngayong buwan ng Hulyo. Para sa detalye, kasama po natin si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Magandang gabi, Sir Chris. Ano nang update natin dito kay Bagyong Jolina? Magandang gabi, April. Tuloy na nga pong naging isang tropical depression ang low pressure area na kanina pong umaga ay namata natin sa western side ng Ambulong Batan. Binigyan po natin ito ng local name na Jolina at ngayon nga pong alas 4 ng hapon ang bagyong si Jolina ay tinatayang nasa layang 200 kilometers west-southwest ng Subic, Zambales. Taglay ni Jolina ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito at kung magpapatuloy sa pagkilos sa bilis na 11 kilometers per hour sa direksyong west-northwest, inaasahan po natin na bukas ay posible na itong nakalabas ng ating air responsibility bago pa man po umabot ang gabi. Pero sa ngayon, ang epekto nitong si Jolina, posible nitong pag-ibayuhin ng hanging habagat na siya naman magdudulot ng moderate, occasionally heavy rains and thunderstorms dito po sa Mimaropa at sa kanlurang Kabisayan. At patuloy nga po tayo magmamonitor sa bagyong si Jolina. Ang susunod na weather bulletin ay ipapalabas ng Pag-asa mamayang alas 11 ng gabi. Sir, sa ngayon ito yan nasa tropical depression category, no? At kasalukuyan pa rin nasa karagatan. Inaasahan ba natin na lalakas pa ito? At meron bang mga lugar na sasailalim sa public storm warning signal sa mga susunod na oras? Sa ngayon, kung mapapansin po natin sa ating satellite imagery ay patuloy na kumikilos papalayo ng ating bansa itong bagyong si Jolina. So wala po tayong public storms warning signal na nakatas sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, yun nga, pag-iibay ng habagat, magdudulot ng mga pagulan dito sa Mimaropa at sa kanlurang Kabisayan. At Sir, dahil nasa usapin na rin tayo ng sama ng panahon, no? Dahil sa aktibo ang Intertropical Convergence Zone, meron na ba nagpapahiwatig na isang panibagong sama ng panahon sa mga susunod na araw, particularly, no? Ito nabanggit ni Miss Cathy sa weekend. Well, sa ngayon April, patuloy pa rin tayo nagmamonitor dito sa bagyong si Jolina, no? Subalit, gaya nga na nabanggit nila, active ang Intertropical Convergence Zone, makikita natin ang kaulapan, tumatagos po sa halos nakararaming bahagi ng ating bansa at hindi po natin niro-rule out yung possibility na magkaroon pa rin po ng isang panibagong low pressure area sa mga darating na araw. Kaya patuloy po tayo magmamonitor dito sa mga kaganapan hinggil sa lagay na ating panahon. Okay, Sir, patuloy nga tayo sa pagmamonitor, no? Paalala pa rin po sa ating mga kababayan. Yes, sa mga ganitong panahon po, lalong-lalo na may minomonitor po tayong bagyo, patuloy po natin pinapalaan ng ating mga kababayan na patuloy na magantabay sa mga babala na ipinalalabas ng Pag-asa, coordinate with the local government at saka with the local community para po maiwas tayo sa mga peligro na maaaring may dulot nito na sabing bagyo. At pag itong active ang ITCZ na posible pang magkaroon ng isang sama ng panahon, ay dapat laging handa po yung ating mga kababayan. Magdala ng payong, pananggalang sa ulan, makinig sa telebisyon, magbasa ng mga dyaryo para po updated hinggil sa lagay na ating panahon. Okay, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Chris Perez na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Jolina. Ngayon narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas para sa mga susunod na oras. Simulan po natin sa Luzon. Mataas na sa Lawag City na may 25 to 32 degrees Celsius habang ang Baguio City ay may 17 to 22 degrees Celsius. Punta naman po tayo ng Visayas, mababa na ang 24 to 30 degrees Celsius sa may Iloilo at Bacolod, habang mataas naman sa Tacloban na may 25 to 31 degrees Celsius. At sa Mindanao, mataas na po sa Metro Davao na may 24 to 31 degrees Celsius at mababa naman sa Cagayan de Oro na may 23 to 31 degrees Celsius. At para naman bukas, sisikat ang araw alas 5:39 ng umaga at lulubog alas 6:25 ng gabi. Para laging una sa ulat panahon at updated kay Bagyong Jolina, tumutok sa PTV alas 5 ng umaga para sa nangungunang programa naghahatid ng weather updates ang Panahon TV. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po inyong Weather Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa'yo, Miss Cathy. Maraming salamat, April Enerio.